Alam mo ba na hindi lang kusina ang puso ng bahay? Ito rin ang lihim na pinagmumulan ng maraming karamdaman? Lalo na kung ikaw ay 60 pataas, bawat pagkain na nilalagay mo sa ref ay hindi lang basta issue ng kalinisan, kundi ng kaligtasan. Ayon sa mga pag-aaral, milyon-milyong senior citizens kada taon ang naaapektuhan ng foodborne illnesses na nag-uugat hindi sa panis na pagkain, kundi sa maling paraan ng pag-iimbak. Akala mo ligtas ang peanut butter, sibuyas, o kahit ang saging basta't malamig ang storage. Pero ang totoo, may mga pagkain na kapag inilagay sa ref ay unti-unting nawawalan ng sustansya, nagiging breeding ground ng bacteria, o naglalabas ng chemical na makakasama sa katawan, lalo na kung mahina na ang immune system mo. At mas nakakagulat pa, hindi mo mararamdaman agad ang epekto. Walang masakit na tiyan, walang lagnat. Pero sa loob-loob mo, dahan-dahang bumababa ang lakas mo, humihina ang buto mo, at lumalabo ang memorya mo. Dahil ang mga nutrisyon na akala mong nakakain mo na ay matagal nang nawala bago mo pa ito isubo. Ang refrigerator ay isang kasangkapan na dapat ay protector mo. Pero sa maling gamit, siya rin ay maaaring maging kalaban. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na pagkain na madalas nating nilalagay sa ref. Pero dapat pala ay hindi. At sa dulo, may 2 pagkain dapat mo palang ilagay sa ref. Oo, may mga pagkain na kapag hindi malamig ay mas mabilis makasira sa katawan. Bonus nga kung tawagin, pero pwedeng maging lifesaver sa kalusugan mo. Kung nais mong manatiling malusog, malinaw ang isipan, at hindi maging biktima ng simpleng pagkakamali sa kusina, samahan mo ako hanggang dulo. At kung pakiramdam mo ay dapat mas marami pang seniors ang makaalam ng ganitong kaalaman, baka panahon na para i-consider mong mag-subscribe sa channel na ito. Dahil sa bawat video, layunin naming maipaglaban ang kalidad ng buhay mo sa paraang makatao, makaagham at makabuluhan. Ngayon huminga ka ng malalim, buksan ang ref at alamin kung alin ang dapat manatili at alin ang dapat nang ilabas. 1 peanut butter. Si Lola Adela ay 73 anyos, may arthritis at medyo mahina na ang kapit ng kanyang mga kamay. Araw-araw siyang gumagawa ng simple ngunit masustansyang sandwich na may peanut butter. Isang ritual na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at ginhawa sa umaga. Pero nitong mga nakaraang linggo, napansin niyang ang peanut butter sa ref ay sobrang tigas na. Hindi niya na ito makalat sa tinapay nang hindi napupunit ang pan o nasasaktan ang kanyang daliri. Isang simpleng pagbabago pero malaking epekto. Ang peanut butter ay madalas itinuturing na healthy food para sa mga senior dahil sa taglay nitong monounsaturated fats, vitamin E at plant-based protein. Ngunit kapag ito ay inilagay sa ref, nagkakaroon ng pagbabago sa texture, tumitigas, lumalapot at nagiging mahirap gamitin. Para sa mga may arthritis o mahina ang grip, ang dating simple at masarap na spread ay nagiging daily challenge. Pero hindi lang convenience ang issue dito. Ang malamig na temperatura sa ref ay maaaring mag-trigger ng oxidation sa fats ng peanut butter, lalo na kung paulit-ulit itong inilalabas at ibinabalik. Kapag nag-oxidize ang mga fats, sila ay naglalabas ng byproducts na maaaring magdulot ng inflammation. Isang kondisyon na lalo pang nagpapalala sa arthritis, puso, at iba pang organs na karaniwang problema ng matatanda. Bukod pa rito, unti-unti ring nawawala ang vitamin E sa peanut butter kapag ito ay na-expose sa malamig na temperatura. Ang vitamin E ay mahalaga sa mga senior dahil ito ay antioxidant na tumutulong magpanatili ng brain function at memorya. Kapag ito ay nawala, kasama nitong nawawala ang mga benepisyong inaasahan natin mula sa peanut butter. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Food Science, lumalabas na ang oil sa peanut butter ay stable sa room temperature basta ito ay nakasara at hindi exposed sa direktang init. Kaya mas mainam na itago ito sa pantry kaysa ref.
At huwag din nating kalimutan ang emotional side. Para sa mga seniors, ang pagkain ay hindi lang pampalusog ng katawan. Ito ay bahagi ng routine, simbolo ng kontrol at kasarinlan. Kapag ang simpleng spread ay naging sanhi ng abala o sakit, unti-unti nitong sinisira ang quality of life. Kaya kung isa ka sa mga senior na gumagamit ng peanut butter araw-araw, tandaan ito, hindi lahat ng malamig ay mas safe. Ang peanut butter ay dapat manatili sa isang cool, dry na lugar na malayo sa init, pero hindi rin sobrang lamig. Sa ganitong paraan, mananatili itong creamy, madali sa kamay at puno pa rin ng sustansya. 2 buong sibuyas, maraming matatanda ang sanay sa ideya na ang ref ang pinakaligtas na lugar para sa anumang gulay. Kaya naman, normal lang para sa ilan na ilagay ang buong sibuyas sa loob ng refrigerator. Pero ang hindi alam ng karamihan ay kapag ginawa ito, ang isang gulay na dapat sanay nagbibigay ng sustansya ay nagiging tahimik na panganib, lalo na sa mga senior na may mahinang resistensya. Ang buong sibuyas, kapag inilagay sa malamig at mahalumigmig na kapaligiran ng ref, ay dahan-dahang nasisira sa loob. Likas itong may protective layers, pero kapag nabasa o na-expose sa moisture ng refrigerator, ang mga patong nito ay lumalambot, nagiging malata, at unti-unting nawawala ang natural nitong amoy at lasa. At mas malala pa, kapag ito ay lumambot at nababad sa moisture, madali itong kapitan ng amag at bakterya. Ayon sa mga eksperto sa food safety, ang sibuyas na nilagay sa ref ay mabilis na nagkakaroon ng fungal growth, lalo na kapag may konting hiwa o gasgas sa balat. Ang amag at bakterya ay hindi agad nakikita, pero pwedeng makontamina ang ibang pagkain sa ref, lalo na kung hindi sealed ang lalagyan. Para sa mga senior na may diabetes, mahina ang kidney o compromised ang immune system, ang ganitong kontaminasyon ay maaaring magdulot ng matinding epekto, hindi lang sa tiyan kundi sa buong katawan. Hindi rin ito tungkol sa lasa lamang. Alam mo ba na ang sibuyas ay may taglay na quercetin, isang flavonoid na anti-inflammatory at cardiovascular protective? Ang compound na ito ay sensitibo sa temperature at moisture. Kapag mali ang pag-iimbak, lalo na sa malamig na lugar, unti-unti itong nababawasan hanggang sa halos wala ng pakinabang ang sibuyas na kinain mo. Isa pa sa panganib ng malamig na storage ay ang false sense of security. Akala mo okay pa ang sibuyas dahil hindi naman mabaho o itim, pero ang mga mycotoxin at fungal spore ay maaaring naroroon na. At kapag ito ay naluto o nahalo sa ibang pagkain, maaaring pumasok sa katawan nang hindi mo nalalaman. Kaya kung ikaw ay may senior na kasama sa bahay o ikaw mismo ay senior na, tandaan ito, huwag mong itago ang buong sibuyas sa ref. Ilagay ito sa isang basket na may maayos na airflow, malayo sa init at sikat ng araw, sa isang tuyong bahagi ng kusina. Mas tatagal ito, mas malasa pa, at higit sa lahat, mas ligtas. Ang refrigerator ay hindi laging simbolo ng kalinisan. Sa maling paggamit, ito ay maaaring pagmula ng panganib. At sa simpleng bagay na tulad ng sibuyas, maaaring magsimula ang hindi inaasahang problema sa kalusugan. Tigasaging, si Mang Lucio, 68 taong gulang, ay dating construction worker. Ngayon, mas pinipili na lang niyang manatili sa bahay at mag-alaga ng maliliit na halaman. Araw-araw, may isa siyang hindi nakakaligtaang gawi, kumain ng saging sa umaga habang umiinom ng maligamgam na tubig. Isang simpleng ritual na nagbibigay sa kanya ng enerhiya at aliwalas. Pero nang maisipan niyang ilagay ang saging sa ref para mas tumagal, napansin niyang may kakaiba sa lasa nito. Parang hilaw, walang tamis, at minsan may mapait pa sa ilalim ng balat. Hindi lang si Mang Lucio ang nakakaranas nito. Maraming seniors ang naniniwalang mas ligtas ang prutas kapag malamig. Pero ang saging ay isang tropical fruit. Hindi ito idinisenyo para sa malamig na kapaligiran. Kapag inilagay sa ref, ang enzymes na responsable sa paghinog ay humihinto. Ang resulta, mukha itong hinog sa labas pero hilaw pa sa loob. Hindi lang nakakadismaya,
kundi nawawala rin ang mga benepisyong taglay nito. Ang saging ay may natural na dopamine at catechins, mga antioxidants na tumutulong sa brain function, mood balance at pagbawas ng pamamaga. Pero ayon sa ilang pananaliksik, ang exposure sa malamig na temperatura ay nagpapababa ng antas ng mga compounds na ito. Ang ibig sabihin, ang prutas na dapat ay nagpapalakas sa iyong memorya at emosyon ay unti-unting nawawala ng epekto. Bukod pa roon, ang sobrang hinog na saging na inilagay sa ref ay maaaring magkaroon ng moisture sa ilalim ng balat na nagdudulot ng amag sa tangkay. Para sa mga may mahinang immune system, gaya ng karamihan sa matatanda, ang ganitong kontaminasyon ay hindi biro. Hindi mo agad mapapansin ang problema, pero mararamdaman ito sa pagtunaw ng tiyan, sa pakiramdam ng pagod, o minsan sa biglaang pagsusuka o pagkahilo. At hindi lang ito tungkol sa nutrisyon. Ang saging, para sa marami, ay may dalang emosyonal na halaga. Isang pamilyar na lasa mula pagkabata. Isang comfort food sa mga panahong walang gana. Kaya kapag ito ay naging malambot, walang lasa, o may kakaibang amoy, parang may nawawala ring bahagi ng araw mo. Kaya kung nais mong mapanatili ang kalidad ng saging, itabi ito sa room temperature. Mainam kung nakabitin sa fruit hanger o nakapatong sa basket na may airflow. Kung mabilis itong hinog, balatan at ilagay sa freezer para gawing smoothie o isahog sa lutong bahay. Pero huwag hayaang sirain ng lamig ang sustansya at alaala ng prutas na ito. At kung ikaw ay isa sa mga nakagawa na ng ganitong ref mistake, huwag mag-alala, hindi pa huli para baguhin ang gawe. Sa totoo lang, baka maraming seniors din ang tulad mo. Kaya kung may personal kang karanasan sa pagkain na akala mo ay ligtas sa ref, pero kalaunan ay nakasama, ibahagi mo ito sa comment section. Ang karanasan mo ay maaaring makatulong sa iba. For bukas na canned goods, maraming senior ang sanay sa pagbili ng mga delata dahil ito ay mura, matagal bago masira at madaling ihanda. Pero alam mo ba na kapag ang isang delatang pagkain ay nabuksan na at inilagay lang basta sa ref, lalo na sa orihinal nitong lata, ito ay nagiging potensyal na panganib sa kalusugan mo. Ayon sa mga eksperto sa food safety, ang mga bukas na delatang pagkain na nakaimbak pa rin sa lata ay maaaring magkaroon ng chemical reaction sa pagitan ng metal at ng pagkain. Kapag matagal na nakalubog ang laman sa acidic na sangkap, gaya ng tomato sauce o fruit syrup at naiwan sa malamig na temperatura, maaaring lumusot ang lata ng trace amounts ng BPA, bisphenol A o iba pang chemical. At ang mga ito, ayon sa pag-aaral, ay konektado sa hormonal imbalance, joint inflammation at posibleng cancer risks. Dagdag pa riyan, hindi lang chemical ang problema. Kapag ang bukas na delata ay hindi maayos ang pagkakatakip, maaari itong pasukin ng hangin, moisture at bacteria. Lalo na kung ito ay inilagay sa refrigerator na may ibang raw foods, ang kontaminasyon ay posibleng mangyari. Tandaan, ang malamig na temperatura ay nagpapabagal lang ng bacterial growth. Hindi nito pinapatay ang bacteria. Para sa mga matatandang may chronic illness tulad ng diabetes, hypertension o arthritis, ang exposure sa ganitong bacteria ay maaaring magpalala sa kanilang kondisyon. Ang mild food poisoning para sa bata ay maaaring magdulot ng matinding dehydrasyon, pananakit ng kasukasuan o lagnat sa mga senior. Kaya ano ang dapat gawin? Simple lang. Kapag nagbukas ka ng delata at hindi mo ito ubos, huwag mo na itong ibalik sa lata. Ilipat ito sa isang airtight container na hindi metallic, gaya ng glass o BPA-free plastic. Itago ito sa ref, pero siguraduhin ding may label ng petsa kung kailan ito binuksan. At sa pangkalahatan, ubusin ito sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Sa ganitong paraan, hindi lang natin pinapahaba ang shelf life ng pagkain, kundi pinoprotektahan din natin ang digestive system natin. Hindi mo kailangang itapon ang natira, basta alam mo kung paano ito itabi ng tama. Sa edad nating ito,
Mahalaga na bawat pagkain ay hindi lang masarap, kundi ligtas rin para sa katawan. Hindi dahil galing sa ref ay ligtas na agad. Minsan ang panganib ay nasa loob na ng lata at ikaw lang ang makakagawa ng tamang desisyon para mapigilan ito. 5 tinapay, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga, si Aling Nene ay may kasamang pandesal sa kanyang kapeng barako. Ito na ang kanyang ritual mula pa noong namaya pa ang asawa niya. Sa bawat kagat ng tinapay may kasamang alaala ng masayang almusal, kwentuhan sa mesa, at katahimikan ng simpleng buhay. Pero minsang bumisita ang kanyang apo, napansin nito ang amag sa gilid ng tinapay. Hindi raw ito halata, pero nandoon. Biglang nawala ang gana ni Aling Nene. Ang tinapay na minsang nagbigay ng aliw, ngayon ay naging simbolo ng panganib. Ang tinapay, lalo na ang mga walang preservatives tulad ng pandesal o homemade bread, ay madaling kapitan ng amag kapag inilagay sa refrigerator. Ayon sa mga eksperto, ang malamig ngunit mamasa-masang kondisyon ng ref ay perfect environment para sa fungal growth. Hindi ito kagaya ng freezer kung saan natitigil ang microbial activity. Sa ref, bumabagal lang ito, pero tuloy pa rin ang pagdami ng amag, lalo na kung walang proper sealing ang lalagyan. At ang mas malala, hindi lahat ng amag ay nakikita agad. Maaring may microscopic mold spores na nasa loob ng tinapay kahit pa mukhang okay ito sa labas. Kapag ito ay nakain ng isang senior na may mahinang immune system or may existing na digestive issues, maaari itong magdulot ng pananakit ng tiyan, pagkahilo, o allergic reactions na minsan ay mapagkakamalang ibang sakit. Bukod sa physical na epekto, may emosyonal din itong epekto. Kapag ang paboritong pagkain mo ay biglang may amoy, may pagbabago sa texture, o nagdudulot ng discomfort, nawawala ang kasiyahan at kapanatagan na dating dala nito. Para sa maraming matatanda, ang pagkain ay hindi lang nutrition kundi koneksyon sa nakaraan. At kapag ito ay nasisira, may bahagi rin ng damdamin na naapektuhan. Ano ang solusyon? Huwag itago ang tinapay sa ref, lalo na kung hindi ito airtight. Mas mainam na itago ito sa isang tuyo at malamig na lugar tulad ng bread box o saradong lalagyan sa kusina. Kung hindi agad makakain, maaari itong i-freeze. Ang freezing ang tanging paraan na talagang humihinto sa amag at nagpapatagal sa shelf life ng tinapay nang hindi sinisira ang lasa at texture nito. Minsan, sa kagustuhan nating iwasan ang pagkasira, nagagawa nating ilagay sa panganib ang sarili. Pero sa kaunting kaalaman at tamang diskarte, pwede nating ibalik ang simple pero ligtas na saya ng pandesal sa umaga. 6 kamatis. Si Mang Berto ay 71 taon. Araw-araw siyang nagluluto ng sinigang o ginisa at laging may kasamang kamatis. Sabi nga niya, walang lasa ang ulam kung walang kamatis. Pero isang linggo, napansin niyang ang kamatis sa ref ay malambot na. Parang may pasa at medyo mapait na ang lasa. Hindi tulad ng dati. Inakala niyang normal lang ito dahil matagal na. Pero ang totoo, ang malamig na temperatura ng ref ang may kasalanan. Ang kamatis ay isang prutas na sensitibo sa lamig. Kapag ito ay inilagay sa refrigerator, nasisira ang cellular structure nito. Ayon sa mga pag-aaral mula sa University of Florida, ang enzymes na nagpapanatili ng tamis at aroma ng kamatis ay tumitigil sa malamig na temperatura. Kaya kahit mukhang okay pa ito sa labas, sa loob ay nagbabago na ang laman, nagiging mushy, nawawala ang lasa at minsan ay nagkakaroon ng mapait na aftertaste. Pero hindi lang ito tungkol sa texture o panlasa. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na tumutulong magprotekta laban sa sakit sa puso at ilang uri ng cancer. Sa mga senior na may mataas na risk sa cardiovascular disease, ang kamatis ay napakahalagang bahagi ng diet. Ngunit kapag ito ay na-expose sa malamig na temperature sa matagal na panahon, unti-unting nababawasan ang lycopene content nito. Ang inaasahang benepisyo ay nagiging pangkaraniwang prutas na lang. Bukod dito, ang lamig ng ref
ay nagdudulot din ng moisture buildup sa balat ng kamatis. Kapag ito ay hindi agad nagamit, maaring magkaroon ng amag sa tangkay o sa ilalim. Sa panlabas, hindi agad ito makikita. Pero kapag ito ay naluto, maaring magdala ng kontaminasyon sa buong putahe. Para sa mga senior na may mahina ang bituka o immune system, ito ay isang seryosong panganib. Kaya ano ang tamang gawin? Itabi ang mga kamatis sa room temperature sa isang lalagyan na may sapat na bentilasyon. Iwasan ang direktang sikat ng araw pero huwag rin itong itago sa sobrang lamig. Kung kailangang tumagal, pwedeng gawing salsa, sauce o i-dehydrate. Sa ganitong paraan, nananatili ang lasa, ang texture at higit sa lahat, ang nutrisyon. Si Mang Berto, mula nang malaman ito, ay mas maingat na sa pamimili at pag-iimbak. Hindi na niya hinahayaang mabulok ang kamatis sa lamig. Dahil sa simpleng pag-aalaga sa isang prutas, mas napapangalagaan din niya ang kanyang puso at ang alaala ng mga lutuin niyang minahal ng pamilya niya sa loob ng maraming taon. Bonus 1, lutong karne at tirang ulam. Sa maraming senior, ang pagkain ng tirang ulam ay bahagi na ng araw-araw na routine. Bukod sa pagtitipid, ito rin ay praktikal at nagbibigay ng kapanatagan, lalo na kung alam mong ikaw mismo ang nagluto. Pero alam mo ba na ang simpleng pag-iwan ng lutong karne o tira-tirang pagkain sa mesa ng matagal bago ilagay sa ref ay maaaring magbunga ng seryosong panganib sa kalusugan mo? Ayon sa mga eksperto sa food safety, kapag ang lutong karne ay naiwan sa room temperature ng higit sa 2 oras, nagsisimula ng dumami ang mga mapanganib na bakterya tulad ng Salmonella, Listeria at Clostridium perfringens. Ang mga mikrobyong ito ay hindi mo makikita, maamoy o malalasahan, pero maaaring magdulot ng food poisoning, systemic inflammation at iba pang komplikasyon lalo na sa matatanda na may mahinang immune system. Ang epekto sa senior? Maaring magsimula ito sa simpleng pagkahilo, pagkalito, o pananakit ng kasukasuan, mga sintomas na kadalasang mapagkakamalang ibang karamdaman. Ngunit sa ilang kaso, ang epekto ay dehydration, pagkahimatay o pagkaka-hospital. Ang simple at pamilyar na tira-tirang ulam ay maaring maging daan ng biglaang pagkawala ng lakas. Hindi rin natin maikakaila ang emosyonal na aspeto ng pagkain. Para sa maraming matatanda, ang tirang ulam ay bahagi ng kanilang koneksyon sa tahanan at sa pamilya. Isang ulam na niluto mo para sa mahal mo sa buhay, kapag hindi iningatan, maaaring maging sanhi ng sakit. Kaya ang tamang pag-iimbak ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan ng tiyan, kundi pati na rin sa pag-alaga ng alaala. Kaya mahalagang malaman ang tamang pag-iimbak. Una, kapag hindi agad kakainin ang lutong pagkain, ilipat ito sa isang airtight container at ilagay sa ref sa loob ng 2 oras matapos maluto. Pangalawa, markahan ito ng petsa. Ang karamihan sa mga tira ay ligtas kainin hanggang 3 hanggang 4 na araw. Pagkatapos nito, kahit mukhang okay pa ito sa paningin, mas mainam na huwag nang kainin. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang pagdami ng bakterya at napapanatili ang kaligtasan ng pagkain. Tandaan, ang refrigerator ay hindi pampatagal ng buhay ng pagkain kung mali ang paraan ng paglalagay. Kailangang mabilis, maayos at may disiplina. Ang simpleng ulam mula kahapon ay pwedeng maging ligtas na pananghalian kung gagamitin ng tama ang ref. At kung senior ka na, mas lalong mahalaga ito dahil sa bawat tamang hakbang sa kusina, pinapahaba mo rin ang kalakasan ng katawan mo. Bonus 2, gatas at mga produktong gatas. Marami sa ating mga senior ang lumaki na may kasamang gatas sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Isang baso ng gatas tuwing almusal, keso sa pandesal o yogurt tuwing merienda. Malambot sa tiyan, may sustansya at pamilyar. Ngunit alam mo ba na sa likod ng gatas at dairy products ay may kasamang panganib kapag hindi tama ang pag-iimbak? Ang gatas at mga produktong gatas tulad ng keso at yogurt ay mayaman sa protina, calcium at bitamina gaya ng B12 at D.
Lahat ng ito ay mahalaga para sa mga matatanda, lalo na sa pagpapalakas ng buto at immune system. Ngunit dahil din sa taglay nilang nutrients, sila ay madaling dapuan ng bakterya kapag naiwan sa labas kahit ilang oras lang. Ayon sa mga pag-aaral, kapag ang dairy products ay naiwan sa room temperature ng higit sa 2 oras, mabilis nang dumarami ang bakterya gaya ng E. coli, Listeria at Salmonella. Sa mga matatandang may mahinang stomach acid at humihinang resistensya, kahit kaunting kontaminasyon ay pwedeng magdulot ng matinding epekto tulad ng pagtatay, pagsusuka, lagnat o mas malala, pagkawala ng balansi, dehydration at systemic inflammation. Mahalaga rin na malaman ang tamang temperature. Ang mga produkto ng gatas ay dapat nakaimbak sa refrigerator sa temperature na mas mababa sa 4 na degrees Celsius o 40 degrees Fahrenheit. Kapag na-expose sa mas mataas na temperatura, nagbabago ang chemical structure ng gatas at nagsisimulang masira kahit hindi pa expired sa label. Isa pang madalas na pagkakamali ay ang pagbabalik ng gatas sa ref pagkatapos itong iwanan sa labas ng matagal. Kahit malamig na ito muli, hindi nito mababawi ang nasimulang bacterial growth. Kaya mas mainam na ibalik agad sa ref pagkatapos gamitin. Para sa mga seniors na may arthritis o may difficulty sa paggalaw, mainam din na gumamit ng maliliit na bote o lagayan para hindi na kailangang buhatin ang buong litro kada inom. Mas madali, mas ligtas at mas maingat. Kung ikaw ay may bisita o apo sa bahay at naghain ng gatas o cheese para sa merienda, siguraduhin na ibabalik ito agad sa refrigerator. Huwag hayaang nasa mesa ng matagal, lalo na kung mainit ang panahon. Tandaan, ang simple at masustansyang gatas ay pwedeng maging sanhi ng pagkapagod o sakit kapag napabayaan. Maaari ka ring gumamit ng thermometer sa ref upang masigurong stable ang temperature. Marami sa mga seniors ang hindi namamalayan na ang kanilang refrigerator ay hindi na sapat ang lamig, lalo na kung luma na ito. Sa ganitong paraan, hindi lang gatas ang napapangalagaan kundi pati na rin ang buong sistema ng pagkain sa loob ng ref baa. Ang simpleng baso ng gatas ay maaaring maging susi sa lakas mo sa umaga, pero kapag pinabayaan, maaari rin itong maging sanhi ng pagkahina. Kaya kung may dairy sa bahay, alagaan ito gaya ng pag-aalaga mo sa sarili mong kalusugan. Ayusin mo na ang iyong ref. Kalusugan mo ang kapalit. Ngayong narinig mo na ang 8 ugali na madalas nating ginagawa sa kusina, oras na para tanungin ang sarili. Alin sa mga ito ang ginagawa mo rin araw-araw? Baka hindi mo namamalayan na sa kagustuhan mong maging praktikal o makatipid, unti-unti mo palang isinasakripisyo ang kalusugan mo. At kung ikaw ay senior na, mas maliit na pagkakamali sa pagkain ang maaaring magdulot ng malaking epekto sa katawan. Ang ref ay hindi kalaban, pero tulad ng kahit anong gamit, kapag hindi natin naintindihan kung paano ito gamitin ng tama, nagiging sanhi ito ng problema. Hindi lahat ng malamig ay ligtas. At hindi rin lahat ng nasa ref ay nananatiling masustansya. May mga pagkain na nawawalan ng bisa, may ilang nagkakaroon ng amag, at ang iba nagiging sanhi ng sakit sa tiyan, kasukasuan o maging sa puso. Ngayon hawak mo na ang kaalaman, gamitin mo ito. Ayusin mo ang ref mo ngayong araw. Ilipat ang peanut butter sa pantry. Ilabas ang saging at kamatis. Itapon na ang bukas na lata na 5 araw nang nasa loob. At kung may gatas ka, siguraduhing nasa tamang temperatura ito. Ito ay mga maliliit na hakbang na may malaking kabutihang hatid. Kung may natutunan ka sa video na ito, mag-iwan ng isang salita sa comment section. Napagtanto. Dahil minsan kailangan lang natin ng paalala para muling magising sa katotohanan. At kung may kakilala kang dapat ding makarinig nito, isang kapatid, kapitbahay o kaibigan, i-share mo sa kanila ang video na ito. Baka ito ang eksaktong mensaheng kailangan nilang marinig. At kung gusto mong mauna sa mga ganitong uri ng impormasyon, mag-subscribe ka na sa aming channel. Dito sa Gintong Edad, ang bawat kaalaman ay regalo para sa mas mahaba, mas masigla
at mas makabuluhang buhay.